Amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong tumayo upang papurihan ng Panginoon. Bago po natin papurihan ng Panginoon, maaari po ba tayong mag-hi or hello man lang sa ating mga kapatiran? Ayan. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. We glorify you, Panginoon. We thank you. We honor you. And Lord, salamat po. Salamat po sa araw na ito, sa araw ng linggo kung saan, Panginoon, binigyan niyo po kami ng magandang panahon upang makapunta, upang makadalo, Lord, dito sa gawain ninyo. Panginoon, salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay ninyo upang kami ay maayos na nakapunta dito, Panginoon. And Lord, dalangin po namin, Holy Spirit, na patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, Panginoon, sa mga nagdaan na araw, Lord God, na nasaktan ka po namin. And Lord, kaya naman po, Holy Spirit, dalangin po namin na manahan ka sa aming mga puso. Hayaan niyo po, Panginoon, na kumilos ka sa lugar na ito, Panginoon. Iparaman niyo po sa amin ang inyong presensya. Lord, we're nothing, Panginoon, without you. Kaya naman po, Panginoon, kami ay nandito upang magpuri, upang pasalamatan ka, Lord God, for your goodness, for your faithfulness sa aming mga buhay. And Lord, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Great is the
papurihan ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na ang ating Redeemer ay nagrisa na? Amen. Okay. Maaari po tayong sumayaw kung nais po natin. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered the sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Come on, church. My Redeemer lives. 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 Buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Tunay, Panginoon, Ikaw ay tapat. Tapat sa iyong mga pangako. Lord, You're the King of Kings. You're the Lord of Lords, Panginoon. Yes. We glorify Your name, Panginoon. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven You came running. There was mercy in Your eyes to fulfill the law and promise. To a burden came the word, from a throne of endless glory to a cradle in
Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To rebuild the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath. To the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not live, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Lord God, you are the King of Kings, Lord God. Lord of Lords. And we believe that our King is risen. Na sa pangalan ng Panginoon ay may victory. Because you conquered the Lord God. By His stripes we are healed.
deserve our praises, O Lord. Hallelujah. Come on, church. You have won it all for me. Death could not hold you down. Amen. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen Our God is risen. Jesus is risen. Yes, Lord. Praise you. We glorify you, Panginoon, sapagkat deserve mo ito. Lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming papuri, lahat ng aming pag-aawitan, Lord God, ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po tayo umupo, pwede po tayong umikot at magbatean. I know He rescued my soul. His blood has covered the sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My faith is still the same. I believe. I believe. I'll raise the banner, oh, my Lord, is conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My I know He rescued my soul. His blood has covered the sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner, oh, my Lord, is conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer
Tawagan na po natin si Brother Ryan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po? Kumusta po tayong lahat? Medyo mainit na, no? Yung iba, nakikita ko may mga dala-dalang mga, ano ba yan? Ano ba yan? Mga electric fan. Medyo summer na po. Amen. Praise the Lord. So, magandang umaga po uli sa atin na mga naririto at gayon din po sa ating mga nasa online. Good morning po. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong linggo na ng Abril. At patuloy po na tayo ay nag-uusap, no, sa mensahe na ating pinag-uusapan ngayon pong week ng Abril ay patungkol po saan? Yan. The suffering of Christ. Although, alam naman natin, no, medyo napaaga nga. Sabi nga ng ating mga pastor, napaaga po yung ating paggunita ng Holy Week. No? Kaya pagpasok pa lang ng April, Holy Week na agad, pinag-usapan natin resurrection. Patras tayo. yung pinag-usapan natin nung una, nabuhay, ngayon, papunta tayo sa papatay. Amen. Amen. Praise the Lord. So, yun po, no, patuloy po natin pag-aralan. Ito pong paghihirap o mga dinanas o hinarap ng ating Panginoon nung alalahanin po natin nung time na siya ay pumunta po dito sa lupa para tayo po ay para ialay ang kanyang buhay, no? Kaya pag-usapan po natin itong topic po na to about suffering, and nabanggit na po ng ating Pastor Radi last Sunday, no? Yung paghihirap ng ating Panginoon, it's not about yung physical, no? Binanggit niya po doon yung physical, emotional, no, and spiritual. So, ngayon pong umaga, gusto ko pong ibahagi po sa inyo yung patungkol naman po sa emotional, no, na ibinahagi ng ating Pastor Radi last week ay yung mga physical na kalalagay ng ating Panginoon, mga dinanas ng ating Panginoon, ano ba yung naramdaman niya physically, no, nung siya ay namatay, no, sa krus na nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. And gusto ko po kayong dalhin sa verse po ng Isaiah. Ito pa rin po yung text po natin, no? Last time, Isaiah chapter 53 verse 1 to 5. Tayo po tayong lahat, basahin po natin. Salita ng ating Panginoon. 1, 2, 3, go. Who has believed our message? To whom has the Lord's power been revealed? He grew up in His presence like a young tree, like a root out of dry ground. He had no form or majesty that would make us look at Him. He had nothing in His appearance that would make us desire Him. He was despised and rejected by people. He was a man of sorrows, familiar with suffering. He was despised like one from whom people turned their faces, and we didn't consider Him to be worth nothing. He certainly has taken upon Himself our suffering and carried our sorrows, but we thought that God had wounded Him, beat Him, and punished Him. He was wounded for our rebellious acts. He was crushed for our sins. He was punished so that we could have peace, and we received healing from His wounds. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po saglit manalangin. Aming Ama, salamat po sa umaga pong ito, sa iyong mga salita. Patuloy po namin, Lord, na inaalala, ginugunita, sineselebrate, Lord, yung pagpunta mo rito sa lupa. Lord, salamat dahil
from that suffering, Lord, na-accomplish yung purpose mo, Panginoon, aming Diyos, para po sa sangkatauhan. Salamat po, Lord, sa umaga pong ito, and we pray na buksan po ninyo ang aming mga puso, Lord, at manamnam po namin ang iyong mga salita, maintindihan po namin ang mga dinanas po ninyo, at makapag-reflect po kami, makita po namin, Lord, yung essence ng iyong ginawa sa buhay po ng bawat isa. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Saglit po tayong maupo. Makakaupo na po pala tayo. Salamat po. Okay, so tuloy po natin itong mensahe na ating pag-usapan ngayong umaga. It's about the suffering of our Lord Jesus Christ. And titignan po natin, this suffering of Christ, based po dun sa binasa po natin na Isaiah, is very unique. It's a unique concept or idea na naganap. Actually, itong book ng Isaiah, it's a prophecy. Ito ay binahagi ni Propeta Isaiah na magaganap sa hinaharap. Kaya nga, kung titignan po natin, it's very unusual yung binasa po natin. As we see, di ba, sabi po rito, He grew up in His presence like a young tree, like a root out of dry ground. He had no form or majesty that would make us look at Him. He had nothing in His appearance that would make us desire Him. Diba? Minsan, ang kala natin, tinitingnan natin si Jesus, minsan may mga kita nga tayo mga picture, diba? Machong-macho, poging-pogi, diba? Meron pa nga iba, nakita tayo, si Jesus, nag-gym, diba? May mga picture na nakikita tayong ganun eh. Pero dito, pag titignan po natin, sabi rito, He had nothing in His appearance that would make us desire Him. Diba? Parang wala kang, diba? Parang hindi mo papansinin dahil yung itsura niya talaga, parang hindi naman ka-desire, hindi attractive. Diba? So parang walang dating sa atin itong itsura. Sinasabi rito sa binasa po natin, nung time na dumadaan po siya doon sa paghihirap. And He was despised and rejected by people. He was man of sorrows, familiar with suffering, sabi po ron. He was despised like one from whom people turned their faces. We didn't consider Him to be worth anything. Yun po yung naging tingin sa ating Panginoon, na parang wala siyang value, wala siyang halaga. Na minsan kabaliktaran doon sa tinitingnan natin na si Jesus, di ba? May mga pictures, iba, mga images nakikita natin, di ba? Na ang linis, ang pogi, di ba? Gwapong-gwapo. Pero yung dumaan siya doon sa suffering na to, talagang walang kahanga-hanga or hindi ka ma-attract sa itsura niya. Sabi po rito. And worth nothing. Walang halaga, walang value. Parang walang saysay. O yung itsura ng ating Panginoon, it's worth anything, sabi po rito. Hindi mo i-consider na si Jesus ba to? Si Lord ba to? Di ba? Parang ganun. And dito, sinasabi rito, the idea that someone would willingly suffer without guilt to pay for the sins of others was unheard of when Isaiah wrote yung chapter 53 na yan, na binasa po natin. Yung propesya na yan, nung sinabi yan ni Propeta Isaiah, walang makapag-isip na meron bang ganun? Na merong isang tao, ibibigay niya yung buhay niya para dun sa iba? Na handa siyang mamatay para dun sa ibang tao? So, grabe yung idea na yun. Mangyayari ba yan? Diba? Kasi it's a prophecy. Diba? Sa prophecy ni Isaiah na sinasabi dito na mangyayari ba yan na merong isang tao pupunta rito, mamamatay para sa, diba? Parang kahit sa panahon na natin, meron ka bang isang kaibigan na handang ibigay yung buhay para sa'yo? Diyos. Meron, ngayon, mga kaibigan mo, meron bang gano'n na handang mamatay para sa'yo? Diba? Binata na yung anak ko, Diyos na tawag ko. Oshi, baby pa eh. Diyos na tawag ko ngayon. The whole idea of substitute used in these verses is amazing. Substitution. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Nung ipinahayag ni Isaiah itong chapter 53 na to, sinasabi po doon na isang tao na papalit doon sa isang tao na yon, para siya ang tumanggap ng
kung ano man yung kasalanan or yung tatanggapin niyang kaparusahan. No? So, tignan po natin, dito, sinasabi dito, may mga substitute teachers, di ba? Sa eskwelahan, mga nag-aaral dito. Di ba minsan may mga substitute teacher? Halimbawa, yung mga teacher nyo, biglang nagkasakit, papasok kayo sa klase, hindi naman kala nyo masaya na, di ba? Uy, wala si ma'am! Pero yung pala, may substitute, may papalit. Di ba? Ay, kala ko, cut na, no? Cut na ng class, no? And then, sa sports naman, parang basketball, pag merong isang napagod na player, may pumapalit. Di ba? So, sino mahilig sa mga basketball, itong mga kabataan natin, naglalaro pa yan, no? Naghahasa yan para pag sumali na sa liga, baka makatikim na ng panalo. No, hindi muna championship, panalo lang muna. No, madalas kasi laging talo yung mga player natin. Andi din si Meme, mga kalaro namin sa basketball, no? So, sa mga sports, 'di ba, mayroong mga substitute kahit sa baseball, 'di ba? Pag pagod na yung pitcher, sub palit, 'di ba? Ganon, no? Ito yung idea ng substitution na sinasabi po rin natin, no? And even sa pagkain, 'di ba? Minsan, kumakain tayo, inakahain sa atin vegetable, pero gusto natin crispy pata. 'Di ba? Gusto natin yung mga masasarap, no? Lalo na yung mga bawal, no? Lalo na yung mga member ng media. Okay, sana. Masarap kasi yung mga weper. Masarap yung matamis eh. Diba? Masarap daw, sabi na, masarap daw yung bawal. Meron kang sinasubstitute. Diba? Sa mga nagda-diet naman, instead na ito yung pagkain mo, no, na gusto mo, puro tabak, ngayon gusto mo magli-leafy, ano ka na lang, leafy foods, diba? Vegetable, green, no, mga fruits. Yun yung ipinapalit na. So may mga substitution. But this one, no, yung ginawa ng ating Panginoon, it's kakaiba siya. Very unique and radical. Amen? Na yung buhay ko, iaalay ko para sa isang tao. Diba? Meron ngang kwento, isang judge daw na hahatulan, isang courtroom, merong isang taong hahatulan. No? Dahil sa pagkakasala at na proven guilty sa kanyang kasalanan. No? At hinatulan ng judge na siya ay mamatay dahil dun sa bigat ng kanyang kasalanan. Then after hatulan itong taong to, tumayo yung judge at lumapit dun sa taong yon. Sabi ng judge dun sa taong hinatulan ng kamatayan, sabi sa kanya, instead na siyang mamatay, ako na lang. Biruin mo yung judge. Diba? Siya yung judge na naghatol dun sa taong yun ng kaparusahan dahil guilty dun sa kasalanan ginawa niya. At dahil dun, siya naman ang bumaba para akuin yung kamatayan nung taong yun. Na instead na itong taong to hinatulang kong mamatay, ako na lang ang mamamatay para sa kanya. Dahil yung taong hinatulan niya ay sa niya palang anak. So, kung titignan po natin, no, yun po yung uniqueness itong ginawa ng ating Panginoon, yung radical na substitution na tayo na dapat bilang mga kasalanan na tayo dapat ang umani o umako, no, o magdala ng kaparusahan at hanggang sa kamatayan. Actually, itong sufferings na to, dapat tayo ito eh. 'Di ba? Nakakatawa minsan, 'di ba? Ang dami ng mga sa social media, mga napapanood mo eh, 'di ba? Merong mga gumaganap na mga no, si Jesus Christ nung inampas. 'Di ba? Pinapalong ganun. Napikon yata yung pinapalo eh. Binaba yung krus, inaabot, tinagyakan eh. 'Di ba? May mga ganung video eh. Nakakatawa, 'di ba? Dapat hindi eh. Dapat 'di ba? Kasi si Jesus hindi naman ganun eh, 'di ba? Tinanggap niya yun yung parusa eh, merong nagpanggap, 'di ba? Kasi nga, mga, di ba, Holy Week, usong-uso yan, di ba? Mga nagpapanata, di ba? Dahil nag-reenactment sila, isa, buhat-buhat yung krus, may pumalo sa kanya, may tumadyak. Napikon siguro, sobrang sakit eh. Pinitawan yung krus, hinabol. No, nakipagsuntukan ng gano'n. So, grabe itong ginawa ng ating Panginoon. Kaya yung suffering of Christ, na pag-usapan natin ngayon, it's not about physical lang. Tulad ng sinabi ng ating Pastor Adi last week, no?
Actually, binahagi na niya paano nag-suffer ang ating Panginoon physically. No? And this one, ano ko lang po, no? Short, isang slide lang po to. Sabi po rito, no? In John chapter 19, 28 to 30, sabi po rito, Jesus knew that his mission was now finished. And to fulfill Scripture, he said, I am thirsty. A jar of sour wine was sitting there, so they soaked a sponge in it, put it in a hyssop branch, and held it up to his lips. When Jesus had tasted it, he said, it is finished, sabi ng ating Panginoon. Then he bowed his head and gave up his spirit. Amen? So kung titingnan po natin, no, in John 19, yung binasa po natin kanina, Isaiah, it's a prophecy. Ito na po yung totoo na kaganapan. Naganap na po yung propesiya ni Propeta Isaiah na binanggit natin kanina dito sa chapter na to sa John, na ito na po yung totoo na ang ating Panginoon, no, na Jesus was scourged brutally, mocked and humiliated, crowned with thorns and nailed to a cross. Kaya pag binasa po natin yung buong chapter na yan ng John chapter 19, makikita po natin dyan, no, yung crucifixion ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, no, sinabi niya rito, it is finished. Binanggit ng ating pastor yan. No? Ano yung Greek word ba yung pastor o Hebrew word? Tetelestai. No? Tetelestai. No? Meron niya sa social media, yung kapatid natin. No? Ay, ano yan eh. Yun yung name niya sa Facebook, no? Ayun, Pastor King daw po, no? So, this was not a symbolic pain. No? This was real. Unbearable suffering, and every weep and every drop of blood had purpose. Ito po yung kaganapan sa buhay ng ating Panginoon. Hindi lamang po siya na sinabi ni Propeta Isaiah na parang kala natin hindi magaganap. Ito po yung katotohanan to. Ito po yung totoo na this was real scenario or story, kaganapan na nangyari, no, sa buhay ng ating Panginoong Yesus, na yung unbearable suffering na to, yung dinanas niya physically, binanggit ng ating Pastor Radi last time, no, bawat hampas, hagupit, no, at tulo ng dugo, sabi po doon, no, ay merong purpose. Amen? Kaya nangyari po yun. And then, pag-usapan natin, emotional suffering. No? Hindi ko na masyadong papahabain itong physical. No? Ayan lang pong ano natin, slide natin para dyan. No? Tingnan po natin yung ano naman yung naging emotional suffering ng ating Panginoon pagdating po dito sa kamatayan ng ating Panginoon. No? Yung istorya ng kanyang pagpunta rito sa lupa. No? Sorry, ito pala, meron pa akong isang... sabi rito, the physical pain Jesus endured was the price of our forgiveness and our salvation. No? Yung pain na dinanas ng ating Panginoon, no? In-endured ng ating Panginoon, nilagpasan niya yon because no? Yung price po nun is for our forgiveness and for our salvation. Yun po yung purpose. Had a purpose, sabi po natin yan. Bawat hagupit, bawat dugo na yung nalalatay sa ating Panginoon, tumulo sa kanyang katawan, no, bawat sugat na nangyari sa ating Panginoon, lahat po yan, no, it's for our forgiveness and for our salvation. Now, punta tayo dito sa emotional suffering. Ano ba yung naging yung epekto nung dinanas na hirap ng ating Panginoon emotionally? No, doon sa pinagdaanan niya. And then, sabi po rito, ito po yun. Una, Jesus was betrayed. No? Sa Tagalog, ano ba ang Tagalog betrayed? Pinagkanulo or trinaydor. No? Hinudas. No? Meron na bang nang hudas sa inyo? Marami yan sa jeep di ba? God knows who does not pay. No? Mga hindi nagbabayad sa jeep. May mababasa ako sa jeep naman, karatuloy. God knows who does not pay. No? Nagwa 1, 2, 3. Yan. Una, emotional na suffering ng ating Panginoon, it is, no, He was betrayed. No? Yung betrayal na naranasan ng ating Panginoon. Yung istorya, ito, sabi po rito, in Luke 22:3-5, sabi rito, then Satan entered into Judas Iscariot, who was one of the 12 disciples. And he went to
to the leading priests and captains of the temple guard to discuss the way to betray Jesus to them. They were delighted and they promised, sabi ron, to give him money. So, he agreed, sabi doon, and began looking for an opportunity to betray Jesus so they could arrest him when the crowds weren't around. So, dito, kung titignan po natin, no, Judas was one of Jesus' closest followers. Amen? No? Kasama niya ang ating Panginoon, no? Nung time na sila ay dinidisciple ng ating Panginoon, nakinig sa Kanya, no? Na-witness ni Judas yung mga miracles, mga himala na ginawa ng Panginoong Yesus that time. And yet, no? He betrayed Jesus, no? By a kiss. No? Kaya ingat tayo sa mga kumikis sa atin, sa mga beso-beso. Hindi, biro lamang po. No? So, ito po yun, no? Na si Judas ay napakalapit sa ating Panginoon. One of the disciples. And yet, he betrayed Jesus. No? The deepest wounds often comes from the closest people. Maaring may mga tao na tumatraidor sa atin, no? Nagbabackfire, backstab, di ba? Mga naninira, mga, di ba? Sometimes binabatuan ka ng mga, may mga na-experience pa kayo sa buhay niyo gano'n? Merong mga naninira sa inyo, tumatraidor sa inyo. No? Sometimes, pag hindi naman close sa iyo, parang wala lang eh. Diba? Pero yung ma-experience mo, yung siya pa. Siya pa ang gagawa sa iyo ng ganun. Diba? Okay lang, o, diba? Batuhan ka ng mga fake news, hindi naman totoo. Ay, yan si ano, ganyan. Diba? Chumichismis sa atin eh. Mga ganun minsan eh. Hindi natin maiwasan. Ay, yan si ano, alam mo ba? Ganyan. Pero pagkaharap ka, diba? Uy, kapatid! Kumusta ka na? Okay ka ba dyan? Di ba? Pero pag nakatid, ay, alam mo yan si kapatid? Grabe yan. Baka yun pa lang. Di ba? Nararanasan natin. Baka iba sa atin, may mga experiences na ganun. Or mga kaibigan natin. Mga malapit sa buhay natin. No? Na nagbe-betrayed sa atin. Huwag po kayong mag-alala. No? Naintindihan kayo ni Lord. No? Yung pain na yan na nararanasan nyo ngayon, dinanas din ng Panginoon. Di ba? Sa katauhan ni Judas. No? Very close, tinuruan niya, minahal niya, inibig niya. Nagsama sila, no? Yung friendship nila, ang lalim. Di ba? But still, no? Trinaydor siya. So, ibig sabihin, itong emotional suffering na to ng ating Panginoon, isa pa to sa nagpadagdag ng kabigatan sa kanya, di ba? Yung sinasabi ni Pastor, physically, di ba? Parang kaya mo pang i-endure Pero ito, emotionally, sometimes, hindi ka nasasaktan physically. Pero deep, di ba, sometimes, ang tingin natin sa isang tao, okay lang. Di ba? Parang ang okay niya, saya-say niya. Di ba? Pagkausap mo, may mga tao tayong ganon, na marunong magdala. Di ba? Pero deep inside, iba pala yung nararamdaman niya. Hurt pala siya. No? Emotionally hurt pala. And gusto na sabihin sa iyo ng Panginoon, naintindihan kita. Gusto na sabihin sa atin ng Panginoong Yesus, naintindihan ko yung kalalagayan mo. Di ba? Kung ikaw nasasaktan ngayon, kung merong mga tao tumatraidor sa iyo, sumisira sa iyo, I feel you. No? Sabihin mo, aray mo. Aray ko. Di ba? Naintindihan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Naintindihan ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan ka ng Panginoong Yesus. No? Dahil pinagdaanan din niya yan. Pangalawa, Jesus was rejected. Amen? Or sabihin natin, denial. No? Or itinanggi siya. No? Itinanggi ang ating Panginoon. Ito yung mga emotional suffering. No? Hindi lang ito yung physically pinag-uusapan natin. No? Isa rito, yung istorya naman about Peter. Ba? Sabi ng Luke 22:61, at that moment the Lord turned and looked to Peter. Suddenly the Lord's words flashed through Peter's mind. So nag-flashback kay Peter yung sinabi sa kanya ng Panginoon.
No? Na before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. No? Naalala, nag-flashback kay Peter, yung convo nila ng ating Panginoon, no? Na sinasabi niya, sabi ni Peter, no? Lord, I will never leave you. I will never desert you. Iiwan ka na ng lahat ng yan. Pero ako, solid ako sa'yo. Solid. Diba? Hindi kita itatanggi. No? Pero nandun siya, no? Nagkapit-pita na, no? Pressured. Si Peter, ang sabi niya, hindi ko siya kilala. No? Hindi ko kilala si Jesus. I don't know him, sabi ni Peter. Di ba ang sakit nun? Di ba? And that's story, di ba? Si Jesus, wala naman siya sinabi. Nung siya ay tinatwa, no, pastor, no? Itinanggi, i-deny ni Peter that time, no? Si Jesus, hindi naman tumingin lang sa kanya at walang sinabi. Pero deep inside, ang sakit nun. Di ba? Hindi naman tumingin sa kanya si Jesus na parang, di ba? Hindi naman inilingan eh. Inilingan ba? Talaga itong bata ako, kala ko solid eh, di ba? Hindi mo siya tinignan lang. And it hurts. Amen? Na mayroong mga tao, minsan, sa buhay natin, no? Nakala natin, solid sa'yo. No? Na trusted mo, pero, di ba, mayroong nga istorya na actually, na-share ko na rito, di ba? Yung isang ministro, di ba, naalala niyo yung kinento, oh? Na actually, napanood ko lang din yun, eh. Tawang-tawa kasi ako dun, eh. Na isang ministro, mayroong isang tao na nagkumpisal sa kanya dahil siya ay nakapatay daw ng tao. No? At sabi niya dun sa ministro, Father, no, mangungumpisal po ako kasi, oh, bakit? Sige, halika, usap tayo. Kasi po, nakapatay po ako ng tao. Nataga ko po siya eh. May hawak-hawak pa niya yung itak. Nataga ko po siya, napatay ko. Ay, ganun ba? Bakit mo naman siya pinatay? Ha? Bakit mo siya sinaksak? Alam mo ba na mali yun? Oo nga, Father, eh. Kaya nga po ako lumalapit po sa inyo ngayon eh. Para mangumpisal. Dahil alam ko mali yung ginawa ko. Sabi ngayon nung sige, pwede mo bang ikwento? Ano ba yung ginawa mo doon sa tao? Bakit napatay mo? Kasi, Father, tinanong ko po siya, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi ng kausap ko, yes, naniniwala ako. Ganun. Kasi ako hindi ako naniniwala sa Diyos eh. No? Talaga bang naniniwala ka? So nag-away sila. Hindi, walang Diyos. Bakit ka naniniwala? So dahil po napikon po ko, napuno ko, nasaksak ko po siya, nataga ko po, napatay ko. Kaya po, Father, yun po yung gusto kong ikumpisal sa inyo. Tapos tinanong niya yung, sabi, ikaw po ba, Father, naniniwala ka po ba sa Diyos? Sabi ng Father, dati. Dati naniniwala ako, pero ngayon hindi na. So sometimes, no, tayo, mga Christian, pag nandito tayo sa church, Lord, yes, hallelujah. Praise the Lord. Pero paglabas natin, hindi natin masabi born again tayo. Hindi mo masabi na Christian ako. Maaari pumupunta ka sa office, pumupunta ka sa school, pumupunta ka sa bahay, pumupunta ka sa nakikipag-usap ka sa mga kaibigan mo, nadidinay mo si Jesus. Nadidinay mo na, ay, Christian pala ako. Napakasimple lang, di ba? Ito, siguro, di ba, kung meron sa'yo ganun kaya, Joleb, anong gagawin mo? Naniniwala ko sa Diyos. Sabi, takbo. Siyempre, di ba? Pero, simple question for us, no? May mga senaryo sa buhay natin, hindi man istorya ni Peter, baka maaaring sa buhay natin, na-experience natin na, baka dinidinay din natin si Jesus. Baka nadidinay natin ang ating Panginoon sa buhay ng ibang mga tao. Na hindi natin maibahagi o ma-share man lang ang ating pananampalataya
ang ating pagkakakilala sa ating Panginoon. And it's a denial. No? Aminin man natin sa hindi, no? It's a way na i-deny natin ang ating Panginoon. Amen? No? Aray ko. Aray mo. May mga term na gano'n no? No? So, sabihin natin, Lord, I love you. Mahal kita. Iniibig kita. Solid ako sa iyo. Pero nag-announce yung ating pastor, sa Friday, merong prayer meeting Ay, saka na lang. Diba? O sa Thursday, meron tayong cell group May small group tayo. Attend kayo. Ay, wala akong time. Dito na lang. May mga pagkakataon sa buhay natin, kala natin, napakasimple lang. No? Pero may mga times pala, it's one way we deny our Lord Jesus. Amen? Yung hindi maka-amen, pwedeng aray ko. Aray mo. Amen? So, yun po, no? Pangatlo, Jesus was left alone. Sabi po ng Matthew chapter 26, verse 36 to 41, then Jesus went with him to the olive grove called Gethsemane. And he said, sit here while I go over there to pray. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, he took Peter and Zebedee's two sons, James and John. Ito yung kanyang core na disciple, no? Si Peter, James, and John. And he became anguished and distressed. No, nakaramdam na ang ating Panginoon ng kabigatan sa kanyang puso. He told them, my soul is crushed, sabi po doon, with grief to the point of that na halos ikamatay na ng ating Panginoon. Stay here and keep watch with me. He went to a little further and bowed with his face to the ground praying. No? So nagdasal. Ito po yung istorya ng Gethsemane. And then, my Father, if it is possible, sabi ng ating Panginoon sa kanyang Ama sa langit, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will be done, not mine. Then he returned to the disciples and found them asleep. Inabutan po niya yung mga disciples natutulog. No? Sabi po doon, he said to Peter, couldn't you watch with me even 1 hour? Keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. So kung titingnan po natin dito, no, a simple scenario, no, nung time na nagdidibdib or namumroblema na punong-puno ng kabigatan ng ating Panginoon, ang in-expect niya itong tatlong to, na siya ay susuportahan man lang, no, tatapikin man lang, sasamahan man lang sa kanyang pinagdadaanan. No? And yet, pagbalik ng ating Panginoon, nakita niya, tinulugan siya. No? Sometimes tayo ganun Di ba? Nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Ngayon na naririto tayo, nakikinig sa salita ng ating Panginoon. And yet, anong ginagawa natin? Ginagawa natin pampatulog ang boses nung nagsasalita. Para kang hinihele. No? Kanina, nagpe-praise and worship tayo. Alive na alive tayo. Pero nung meron ng nagsishare ng Word of God, para kang hikap ng hikap. Hindi man lang tayo makatagal ng 1 hour. Actually, 1 hour, hindi nga lang 1 hour yung preaching. Minsan, 45 minutes nga, 30 minutes lang Di ba? Dito, si Peter, sinabihan ng ating Panginoon, couldn't you watch with me even 1 hour? O sometimes, di ba, hindi mo man lang masuportahan ang ating Lord. Sometimes tayo nandito, physically present, but mentally absent. Nandito tayo, nakikinig sa salita ng Panginoon, pero ang utak natin, iba ang tinatakbo. Saan nakakarating na, di ba? Kaya ngayon, yung salita ng Lord, hindi natin makatch, hindi natin makuha. At yun yung nakakadurog sa puso ni Lord. Di ba? Na binabaliwala lang natin. Hindi natin binibigyan ng halaga ang salita niya. Just like here, na sinabi niya, samahan niyo ako, sabi ng Panginoong Yesus. Di ba? Sabi niya rito, I'll go and pray. Sit here.
No? While I go over here to pray, kinakausap niya yung mga disciples dahil yung time na yon, nagdurugo yung puso niya, nalulungkot siya. Gusto niya lang may makasama, gusto niya lang niyang merong sumuporta sa kanya. Hindi mo naman kailangan lagi mong kausapin, no? Samahan lang. Di ba? Pero nung pagbalik ni Jesus, yung tatlo, tinulugan siya. Di ba? Kaya niya sinabi, hindi niyo ba ako kayang samahan kahit 1 hour lang? Itong situation ko, pinagdadaan ko ngayon. And sometimes tayo, ganun din tayo kay Lord eh. Di ba? Na sinasabi natin, Lord, yes, I will follow you, I'll support you. Lord, andito ako. Di ba? Pero pag nakikinig tayo sa salita ng Lord, minsan, ginagawa natin panghele yung boses ng speaker natin. Lalo na pag magandang boses, parang announcer eh, no? Parang panghele, pumapaypay eh. Oh. So, dun po, no? And then, sabi rin po rito sa Mark chapter 14, verse 50, then all his disciples deserted him and ran away. So, iniwanan nila ang Panginoon. In Jesus' darkest hour, he stood alone. No, nag-isa na lang ang ating Panginoon, no? Kaya si Lord, ramdam ka niya. No? Kung meron kang pinagdadaanan ngayon sa buhay mo at feeling mo, ikaw lang, walang kasama tumutulong sa'yo, or walang sumusuporta sa'yo. Meron ka mang pinagdadaanan ngayon, anuman estado ng buhay mo. Just like habang pinag-usapan nitong suffering ng ating Panginoon, maaring yung iba sa inyo dumaranas ngayon ng kalungkutan, no, kabiguan, no, at walang sumusuporta sa'yo kahit kaibigan mo. Minsan mga kaibigan, kasama mo lang pagkasayahan, di ba? Pero pag may problema ka na, iniiwan ka. Di ba? Ito yun, no, na, kung feeling mo ikaw lang mag-isa, ramdam ka ng Panginoon. Amen? Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ni Lord dahil yan ay pinagdaanan na rin niya. Amen? No? And then, ito yung pang-apat. Jesus was separated from His Father. At ito yung pinaka-mabigat, the deepest pain na naranasan ng ating Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Sabi nga ng ating pastor, di ba? Jesus became 100% human. No? Nung siya ay nagpunta rito. Kaya ramdam niya po itong mga pinag-uusapan po natin ngayong umaga, no? Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. No? Hindi yan si Mang Eli, nang titinda niya sa karinderya, tinatawag niya, hindi po siya yon, no? No? Ang ibig sabihin po niyan, sino po nakakaalam ibig sabihin po niyan? No? In Matthew chapter 27, 45 to 46, sabi po doon, at noon darkness fell across the whole land until 3 o'clock. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, sabi niya, saying, Eli, Eli, lema sabachthani, no? Which means, my God, why have you abandoned me? Ang bigat. Ang bigat, di ba? Yung senaryo na ilagay mo yung sapatos mo doon sa sapatos ni Lord. Ay, hindi pa pala sila nakasapatos noon. Nakaano lang pala. Sandalias. No? Terminology lang yun. No? You put your shoes to other shoes. No? So, tingnan po natin. No? Sabi na, yung, my God, why have you abandoned me? Ultimo, tatay niya. Na feeling niya noong time na yon, iniwan siya. Why? Because dun sa bigat ng kasalanan na dala-dala ng ating Panginoon. Yung bigat ng kasalanan mo, ko, tayo. Kasalanan nating lahat, bit-bit ng ating Panginoon that time. And yet, even His Father, own Father, no? Na hinayaan siya. Na para sa niya, sabi niya, bakit, no? Bakit ako dumadaan sa ganitong kalalagayan? My God, sabi niya, why have you forsaken me or why have you abandoned me? This is the most painful moment, no? Not just abandoned by people, but feeling separated by the Father. No, hindi lang yung iniwan ka ng pinaka-close sa buhay mo.
Ultimo, pamilya mo, iniwanan ka, pinabayaan ka, walang sumuporta sa'yo. Amen? Just like the story of Job. Di ba? Naalala niyo yung story ni Job? Iniwan siya lahat. Ang natira sa kanya, nag-iisa niyang asawa. Hindi pa siya sinuportaan, di ba? Sabi pa sa kanya, isumpa mo yung Diyos mo. No? Kung bakit ka nagkakaganyan ngayon, isumpa mo na ang Diyos mo. Dinanas mo na lahat, sakit, kayamanan, nawala sa'yo. Di ba? Merong taong ganun. Na feeling mo ikaw na lang sa buhay mo. Maaring sa panahon ngayon, maaring yung iba sa inyo, hindi pa nararanasan to, pinagdadaanan. Maaring may, di ba? Maaring yung iba sa inyo, dumaranas, may mga sakit, karamdaman, no? May pamilya ka na, di ba? Nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa buhay mo, na ang feeling mo parang nag-iisa ka na lang. Parang walang sumusuporta sa, even your own family, hindi ka masuportahan. Just like here, nung ating Panginoon. Kaya ito yung pinakamabigat na pain na naramdaman ng ating Panginoon. No? Kaya nga, no, let's appreciate. No? Let's appreciate yung suffering ng ating Panginoon. No? God chose to save many at the cost of His Son. That is a picture of the cross. Amen? No? So, yan, no? Yun po yung picture ng cross. Kaya nga, yung ginugunita natin itong Holy Week, no? Makikita po natin doon na yung pain na dinanas ng ating Panginoon, it's not an ordinary pain. Hindi lang yan simpleng pain na parang binabaliwala lang natin. Kaya minsan dumarating, every year na lang, pinagdiriwang natin yung Holy Week, dumadaan ng Holy Week na parang wala lang tayo. Sabi nga ng ating pastor, di ba, sa panahon ngayon, pag Holy Week, anong ginagawa na natin? Di ba? Nagpa-party-party tayo. Jug, 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 jug. Di ba? Ini-enjoy natin. Kasi ito na lang yung time ko mag-vacation po, pastor eh. Pagbigyan nyo na, mag-outing kami ng family namin, magbabanding kami. Di ba? But deep inside your heart, konting reflection man lang na hindi naman biro yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? No? Ang bigat nun, no? Yung nangyari na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Konting reflect lang, no? Sa mga sitwasyon natin ngayon, no? Maaring nag-e-enjoy tayo ngayon, no? Ang sarap ng buhay natin, di ba? But let us remember yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. No? Na binigay niya ang kanyang sariling bugtong na anak. Binigay ng Diyos ang kanyang sariling bugtong na anak. Now, tatanong, bakit ba si Jesus nag-suffer? Bakit ba niya pinagdaanan yung suffering na to? Physically, emotionally, no? It's because Romans 5:8, sabi po rito, madalas na nating naririnig, memory verse na ng iba, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us. Amen? Yun lang, no? While we were still sinners. Yun ang dahilan kung bakit napagtagumpayan ng Panginoon lahat ng mga sufferings, paghihirap na yan. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? No? Palapakan natin si Lord. It's because, no, God loves you so much. Sabi mo nga sa katabi mo, ginawa ni Lord yan dahil mahal ka niya. Christ did not suffer because we deserve it. Hindi nag-suffer si Lord dahil deserve mo yun. No, it's because He loves you. Amen? Kasi ano ba deserve natin? Yung kasalanan natin, deserve nga nun, death. Diba? Kaya nga sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Yun yung kabayaran dapat na deserve natin, yung mga sablay natin sa buhay, mga pagkakamali natin, pagkakasala natin. And yet, Jesus took our place. Yun yung substitution, sinasabi natin kanina, no? He suffered for you because of His great love sa atin. Amen? Pag hindi ganun katindi ang pag-ibig na nararamdaman mo,
sa isang tao, hindi mo kaya mag-sacrifice, hindi mo kayang mag-suffer. Kaya yung pag-ibig na nararamdaman natin ngayon, kung yan ay pag-ibig ng Diyos, nagmumula sa ating Panginoon, kaya mo rin, no? Na pagdaanan ang mga sufferings na pinagdaanan ng ating Panginoon. Amen? No? So sabi dito, our sin is not small. It required the suffering of Christ. Tatandaan po natin lagi yan. No? Maliit man na kasalanan, tingin mo maliit lies. Simple lang naman tong kasalanan ko. White lies. Ay, wala naman nakakakita. Okay lang. No, gagawin ko tong kasalanan to. Wala naman nakakaalam. Secret lang naman to. Pero isipin mo, yung kasalanan na yan, pinaghirapan ng ating Panginoon. Isipin natin that every time we failed God, no? Every time na mauhulog tayo sa tukso, sa kasalanan, no? Sasablay tayo sa buhay natin, pinaghirapan yan ng ating Panginoong Yesus. Naghirap si Lord para sa iyo. Naghirap si Lord sa bagay na ginawa mo. Amen? Because mahal ka niya. Solid si Lord sa atin. Solid ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? No, Jesus suffered in His body, in His heart, and His spirit, all because of you and for you. No? Dahil sa iyo at para sa iyo, kaya ginawa ng ating Panginoon ang mga bagay ito, na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? No? Then, sabi po rito, Luke chapter 9, ano po yung purpose? Ano po yung response naman on our part? Sa ginawa sa atin ng ating Panginoon. This is my last slides po, or 2 slides. Sabi po, Luke chapter 9, verse 23 to 26, then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it, sabi ng Panginoon. And what do you benefit if you gain the whole world, but are yourself lost or destroyed? If anyone is ashamed of me and my message, the Son of Man will be ashamed of that person when He returns in His glory and in the glory of the Father and the holy angels. Amen? So, sabi po rito, no, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, para sa ating Panginoon, you will save it. Ano man, sabi po rito, anong benepisyo makukuha mo? Makukuha mo man ang buong mundo, ang lahat ng yaman dito. Maging mayaman ka man sa buong mundo, ikaw ang number 1 sa Forbes, richest man of the world. No, makuha mo man lahat ng yaman yan, pero pagka ang kaluluwa mo ay mapapahamak, no? At ikaw, no, dahil sa kasalanan mo ay mapapahamak, mapupunta doon sa pinag-uusapan nating eternal death or hell, no? Sayang lang ang lahat. That's why sabi po rito, no, now, if anyone is ashamed of me and my message, the Son of Man will be ashamed of that person when He returns in His glory, in the glory of the Father and the holy angels. Maaaring ang iba sa inyo, sa panahon na to, sa oras na to, no? Nangungusap sa iyo ang Lord. Napunta ako rito para sa iyo. Gusto kitang iligtas. Gusto kitang iligtas sa kapahamakan. No? Gusto mo bang tanggapin ako sa buhay mo bilang Panginoon sa rin tagapagligtas? At Panginoon ng iyong buhay. No? So it's up to us. The cross demands a response. Yung ginawa ng ating Panginoon, kailangan meron kang response. It's either you ignore or accept. No? Tanggapin or hindi tanggapin. Yun lang yung response. No? Yung sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo, no? Ano ang response mo sa oras na ito? Tinatanggap mo ba ang ginawa sa iyo ng Panginoong Yesus? Or you deny it? Or you ignore it? Or tinatanggihan mo ang binibigay na kaligtasan at kapatawaran sa atin ng ating Panginoon? Decision po natin yan. Personally,
sarili pong desisyon, no? It is one way, no, na pwede nating maging reply or response sa ating Panginoon. Una, repent. We repent. Lord, humihingi ako ng tawad. No? You turn away from your sin. Then you believe. Manampalataya tayo ng ating Panginoon. Ang siyang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa ating Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. Amen? No? And then, follow. Sabi po doon, no? If you want to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me. No? We live a life that honors Him. Hindi po natatapos, no, yung pagtanggap lang natin sa ating Panginoon. Nagpapatuloy po yun. Nandoon po yung pagsunod natin. Na yung buhay natin, sabi nga natin, 2 Corinthians 5:17, no? Na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang lumang pagkatao, lahat ay bago na. Amen? Sabi nga po ni Oswald Chambers, to choose to suffer means that there is something wrong. Amen? Di ba, sino ba gusto mag-suffer? Wala. Di ba? Wala namang gustong mag-suffer. Sino bang gustong maghirap o danasin itong mga bagay na to? Di ba? Pero sabi po rito, to choose God's will, even if it means suffering, is a very different thing. Amen? So no healthy saint or no healthy Christian ever chooses suffering. Wala namang may gusto niyan. Di ba? Sino ba rito gusto maghirap, danasin yung mga bagay na yan? Mag-isabihin natin, dinanas ng ating Panginoon. Sino bang gusto? Di ba? Sinong gusto? Sampulan natin dito, patanggalin natin to. Pastor, pwede ba tanggalin to muna para pabuhat lang natin sa, hagupitin natin. No? Sino ba gusto nun? Wala, di ba? But if you choose God's will, as Jesus did, no, whether it means suffering or not, di ba? Lord, let your will be done. Not my will, not mine. Amen? Kaya nga kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay ngayon, dumadaan man tayo sa mga sitwasyon na to, mga suffering sa buhay, mga challenges. Ngayon po, nasa krisis tayo, may mga pinagdadaanan tayong krisis, no? International yan, no? Lalo na sa mga may sakyan, no? Ibenta na natin sakyan natin. Namumroblema tayo, di ba? Mahal ng gasolina, mahal ng krudo. Benta na natin sakyan natin. Gano'n kasimple. Di ba? Nahihirapan tayo. Dumadaan tayo sa krisis. Oh. Pero yung pinag-usapan natin, yung suffering ni Lord, wala yan. Sa pinagdaanan, alam ni Lord yung pinagdadaanan natin. That's why, di ba? Ayaw nating dumaan tayo sa krisis. Pero ito nangyayari. So, di ba? Whether we like it or not, di ba? Ang lagi nating sasabihin, Lord, let your will be done, not mine. Amen? Then lastly, last verse ko na po ito, 1 Peter chapter 2:21. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Amen? Amen. Magandang umaga po at God bless po sa ating lahat. Please. Okay. Sige po, thank you po, Brother Ryan, sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. And welcome po ulit sa ating lahat. Wala po tayong first timer, kaya i-welcome po natin ang ating mga kapatiran. And sige po, andadako naman po tayo sa ating tithes and offering. Sige po, sa mga magbibigay po ng ating tithes and offering, pwede po tayong tumayo para po ilagay natin dyan. Sige po, let's pray.
Hallelujah, Father God, Heavenly Father. We thank you, Lord God, na ikaw po ang aming provider. Lord, thank you for all the blessings. Thank you po sa lahat ng probisyon na ibinibigay niyo po sa amin, even sa opportunities na dumadating sa aming mga buhay mula sa aming mga trabaho, mula, Lord God, sa mga business ng aming mga kapatiran, and Lord, sa mga allowances po. And Lord, as we give back to you, Lord, ito po ay aming tanda ng aming pagtitiwala na ikaw po ay patuloy na magbibigay sa amin, magpapaulan, Lord God, ang blessing, siksik-liglig na umaapaw, Panginoon. And Lord, turuan niyo po kami na mas magtiwala pa sa inyo na ibinibigay po namin sa inyo ito, hindi dahil obligasyon namin, kundi out of love and worship namin sa inyo. Panginoon, sa iyo lamang po ang papuri at pagsambahan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Tayo po ay magbigay. Habang tayo po ay nagbibigay, panoorin po natin ang ating weekly announcement. Ayun ba, nag-start na po yung ating Music Avenue orientation last week. So, nakarating po na pwede pang mag-register kung may mga kaapu-apu or may mga pamangkin tayo or
kaklase na pwede pang na gustong matuto ng mga instruments. So, pwede pa po tayong mag-register. And take note po na start po tayo ng 2 p.m. And ayun po, additional lang po na announcement, meron pong meeting ang mga tribe leaders and youth. Yun lang po. And tinatawagan na po si Pastor Raddy. Hello. Isang loksang kalatas po, tayo po'y nakikiramay sa ating pong kapatid na kinuha po ang kanyang father, no, kay Ate Royce. Meron po tayong kwan mamaya, meron tayong service doon po sa Arlington, Hall B, 5 o'clock po. No. Doon po tayo mamaya, yung may mga kasama pong mga ano po ng funeral service, 5 o'clock po doon sa Arlington. Diyan lang po yun sa Araneta Avenue. Okay? At yun po. Yun din pong ano, yung Youth Quake, ano po, malapit na ang Youth Camp, June 12. Ready na po ang mga youth natin, no, para po sa camp sa June 12 po ito. Okay? Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sa iyong papurit, pasasalamat o Diyos, dakila ka, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng pagdakila. Panginoon, salamat po sa nagdaang mga oras, salamat po sa pagsama mo sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu Santo, salamat na kumilos ka, salamat po sa pagpapala mo sa aming tagapagsalita at sa aming song leader, Lord. Patuloy mo silang gamitin, mightily, Lord, sa gawaing ito. At salamat po, Panginoon, na ang iyong mga salita ay mananatili po sa aming mga puso at patuloy, Panginoon, na aming naalalahanin at hindi kalilimutan ang iyong mga paghihirap para po sa amin, O Diyos. At salamat po, Ama, na nakikinabang kami, Panginoon, sa mga iyong pinaghirapan, sa dinanas mong mga paghihirap, O Diyos. At hayaan mo nga, Panginoon, na patuloy naming ikintal, patuloy naming ilagay sa aming mga puso't isipan ang iyong ginawa para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. At Panginoon, sa pagtatapos po ng gawain ito, hayaan mo nga, Panginoon, na sa aming paglabas ng gawain ito, ikaw po ang patuloy na sumama sa amin hanggang kami makarating sa aming kanya-kanyang mga tahanan at patuloy mo kaming ingatan at samahan, O Diyos. At hayaan mo ang iyong biyaya at pagpapala ay patuloy, Panginoon, na sumaamin, O Diyos, at iyong katagpuin aming mga pangailangan, kagalingan sa aming mga karamdaman, at patuloy mo kaming aliwin sa aming mga kalungkutan. Salamat po, O Diyos, sa iyong papurit at salamat, Ama. Salamat po sa nagdawa ang gawain. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Sumayin niyo po ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon. Kapayapaan po para sa inyo. In Jesus' name. Amen.